Hi everyone! This video would be about almost everyone's favorite food too. Dahil bukod sa ito ay paggawa ng pizza that I know everybody loves, it's topped with adobo pa. Una nating gagawin ay ang dough. Ilagay natin ng tubig, asin, 10% ng 40 grams ng flour, yeast, at saka natin hahaluing mabuti. Ito ay para maiwasan natin na pigilan ng asin ang kakayahang pampaalsa ng yeast. At saka natin ilagay ang natitirang flour. Ngayon naman, hahaluin natin gamit ang kutsara ang dough mixture. At saka natin imamasa hanggang sa hindi na ito madikit sa kamay. Ngayon, ay ililipat natin ng dough sa malinis na lamesa at itutuloy ang pag-knead hanggang sa ang dough ay makinis na. Pagkatapos naman ay bibilugin natin ito. Kung wala pa kayong experience sa paggawa ng dough, maaaring gayahin ang nasa video dahil para sa akin ito ang pinakamadaling method. Next thing to do, ibabrush muna natin ng mixing bowl ng olive oil at ilalagay ang dough ball sa mixing bowl and ibabrush rin natin ito ng olive oil. Pagkatapos, ay tatakpan ng dry cloth and we will proof it for 2 hours in a room temperature. Meanwhile, gagawa naman tayo ng adobo sauce at toppings. Napakasimple lang nito. Pagsasamahin lang natin ng pork belly, soy sauce, oyster sauce, garlic, water, at lulutuin ito for 30 minutes. After 30 minutes, isa-separate natin ang karne at ihahalo ang tomato sauce, dried basil, at ihalo maigi hanggang sa lumapot ang sauce and set it aside. Pasensya na kung hindi nakasenter ang camera, hindi ko kasi napansin. Ngayon naman, ay slice natin ang adobo belly, pwede ring chop depende sa kung ano ang gusto nyo. After 2 hours, pwede na nating i-stretch ang dough ball into a pizza shape. Just follow the video on the screen. Pag na-stretch na ang dough, ilalagay na natin ang pizza dough sa pan. Gumamit ako ng griddle pan para hindi masunog sa gitna ang ating pizza. And then next, ilalagay muna natin ang adobo sauce.
Isunod nating ilagay ang pork adobo belly at susundan nito ng mozzarella cheese. At dahil gusto ko ng maraming cheese, dadamihan ko ang portion nito. Next nating ilalagay ay ang ating sliced red onions and sliced pineapples. Bago natin isalang ang pizza, ipainit muna natin ang takip ng ating pan para sa ganon ay maluto rin ng maigi ang nasa top part ng pizza. And after that, let's cook it for 20 minutes in a low fire. At habang hinihintay maluto ang pizza, let's fry our crispy shredded potato para sa another topping natin mamaya. Pero ito ay optional lang kung tinatamad na kayo o walang stock na potato. Pwede nyo ring i-check ang pizza habang nakasalang upang makita kung luto na ba ang ilalim nito o nasusunog na. And after 20 minutes, pwede na nating i-brush ng olive oil ang crust nito for extra flavor sa ating pizza. At ready to serve na ang ating no-bake adobo pizza, topped with parmesan cheese and crispy potatoes. Tara na! Tawagin na ang pamilya o ang barkada. If you like the recipe or the video, don't forget to give it a like and subscribe to our channel. This is Mira and credits to my pizza maker/husband, Kian, from Kenzys Kitchen. See you again. Thank you and bye!